Ang buhay ko ay kay gulo. Tila walang patutunguhan. Landas ko'y liko-liko. Ngunit nang ika'y matagpuan, tila sa buhay ko'y kulang. Buhay kong kay dilim ay nagliwanag dahil sa'yo. Panginoon, salamat sa pag-ibig mo na nagbigay sa akin ng saya at galak at tunay na pag-asa. Panginoon, kita'y aking itatanyag, papupurihan at sasambahin, at dapat lamang na paglingkuran. Ikaw lamang, Jesus. Di ba pwede? Tapos may bonus siya, sabi, I love you, Lord. Mahal na mahal kita, aking Panginoon. Dahil sa iyong ginawa dito sa buhay ko, ako'y binago mo. Inibig mong lubos, kaya't ako'y dapat na maglingkod sa'yo. Di ba pwede? Awitin nyo. Sabay-sabay tayo. I love you, Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Ready? I love you, Lord. Mahal na mahal kita, aking Panginoon. Dahil sa iyong ginawa. Dahil sa iyong ginawa dito sa buhay ko. Dito sa buhay ko. Ako'y binago mo. Inibig mong lubos, kaya't kami dapat na maglingkod sa'yo. Inibig mong lubos, kaya't kami dapat na maglingkod sa'yo. Ang tatay ko nung nabubuhay, pag naalala ko, yung kinikwentuhan niya ako, sabi niya, alam mo, Junior, nung araw daw, bago niya mahawakan ng kamay ng nanay ko, hinahabol daw siya na itak ng lolo ko. At nung araw daw, pag nanliligaw, nung araw ang ligawan daw nakadungaw yung babae sa bintana. Tapos nag-aarana, nagigitara. May kasamang mga backup singer. Ang kanta daw niya sa mami ko yung duwawin mo hirang ang mananambitan, di ba? Tuwan-tuwa sila, alam nila. Nakaka-relate. Pero sa tingin niyo, sino masarap paranahin? Ang Panginoon. Ha? Ang Panginoon. Oh Lord. Si Lord ang masarap paranahin kasi ang Panginoon, bulahin mo man siya, hindi mo siya bulahin. Isa lang ang sasabihin niya sa iyo, mahal kita. Amen? Amen. Paranahin natin ang Lord. Amen. Amen? Dahil sa iyo, buhay ko'y nabago. Dahil sa'yo, naligtas ako. Dapat kang sambahin dito sa aking puso. Dapat paglingkuran habang nabubuhay. Dahil sa'yo, naging mapayapa dating buhay kong
Saklak sa gulo. Salamat, O Jesus. Ako'y inibig mo. Ang lahat sa buhay ko para lang sa'yo. Kung tunay man ako ay alipinin mo ang lahat sa buhay ko para lang sa'yo. Ang daming youth. Bless na bless. Taas ang kamay ng mga youth. Mga kabataan. Oh. Ayot kami. Madalas mga harana yan mga yan. Youth. Youth sa Panginoon. Alam niyo ba yung kantang harana? Sino kumanta ng harana? Sino? Oh, alam na. Dapat gawin yung parokya ni Jesus. Amen? Ito, krusada. Pwedeng awitin to. Sa mga krusada. Music ministry. Pakinggan nyo lang. Ang dami manlilipat. Salamat, Jesus, sa iyong pag-ibig na iyong inalay sa akin. Kahit ako'y makasalanan, ako'y niyakap mo at iyong pinatawad at inangking anak mo. Kaya't ang aking dalangin nawa'y maranasan niyo ang buhay kasama si Hesus Kristo. Kaya't ang dapat niyong gawin, magsuko ng buhay niyo at tanggapin si Jesus sa puso niyo. At nang hanggang sa langit, makasama kayo. Amen! Gusto niyo bang makasama sa langit? Taas ang kamay ng gusto makasama sa langit. Tunay ngang kahanga-hanga Ay, malilipat. May requirements ang iyong ginawa sa buhay ko. Buhay kong sadlak sa kadiliman, ngunit ako'y hinango mo at iyong inakay tungo sa liwanag ng buhay. Kaya't ang aking dalangin nawa'y maranasan niyo ang naranasan ko kay Hesus Kristo. Kaya't ang dapat niyong gawin, magsuko ng buhay niyo at tanggapin si Jesus sa puso niyo. Nang hanggang sa langit, sama-sama tayo. Alam mo, every morning, nagpipray ako sa Lord. Nananalangin, umaawit sa Panginoon. Ito kayo naman. Tapos, nung maalala ko yung kanta na yan, sabi ko, ang ganda ng melody ng kanta na ito. And then, alam niyo, instant, binigyan ako ng lyrics ng Lord para sa awit. Hindi natatanda ko, hindi ko sinulat ito. Basta, inawit ko lang siya. At nung awitin ko to, bigla ko naalala yung mga mahal ko sa buhay, mga kapatid ko, mga kaibigan ko. Kasi yung prayers ko kasi yung mga loved ones ko lahat makakilala sa Lord. Maging yung mga kaibigan ko. Kaya ang aking dalangin nawa'y maranasan niyo ang buhay kasama si Hesus Kristo. Kaya ang dapat niyong gawin,
Magsuko ng buhay nyo at tanggapin si Jesus sa puso nyo at hanggang sa langit makasama kayo. Let's pray. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong pagpapatawad. Salamat sa iyong pag-iingat. Salamat sa lahat ng ginawa mo sa aming mga buhay. Thank you, Jesus. Bagamat ako hindi nakarapat-dapat na tumayo dito sa inyong harapan, ngunit sa habag at pag-ibig niyo sa akin, narito po ako upang ipahayag na kung paano niyo po akong hinango mula po doon sa kadiliman, papunta po sa kaliwanagan. Panginoon, ang dalangin kong patuloy, Lord, nawa po sa lahat po ng narito sa lugar na ito, na kung paano ko kayong naranasan, ay maranasan kayo ng bawat isa. Kung paano mong binago ang buhay ko, Lord, baguhin mo ang buhay ng bawat isa. Kung paano mo akong ginamit, gamitin mo rin ang bawat isa, Panginoon. Maging doon sa may mga problema sa kanilang pamilya, asawa, anak, kapatid, kamag-anakan, kaibigan. Ang dalangin ko, Panginoon, bigkisin mo sila sa isang espiritu, Lord. Maging sa lahat ng mga pangangailangan sa lugar nito, Lord, kayo po mag-provide ng pangangailangan ng bawat isa at maging sa lahat ng may karamdaman, Panginoon, pagalingin mo po sila. Amin po itinatagubilin sa inyo ang kabuuan ng gawain ito at maingat pong ibinabalik namin ang lahat ng pinakamataas na papurit pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ako nga po ay anak ni Mang Dolphy. Sino po nakakakilala sa inyo kay Dolphy? Ang dami, no? Kay Jesus Christ, sino nakakakilala sa inyo? Pag si Jesus na tinatanong, tinataas ang dalawa kamay. Taas ang dalawa kamay. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Isa lang po, stand ng buhay natin, si Jesus lang. Ano po? Ako po ay pangatlo sa anak ni Dolphy. Kami po ay 6 na magkakapatid. Ang panganay po namin si Boy 1. Siya po yung tatay ni Boy 2. Yung nasa bubble gang. And then, sumunod babae namin si Sally. Nag-iisang babae namin. Ako po ang pangatlo. Ang sumunod sa akin si Freddy. Pagkatapos si Edgar. Ang bunso namin si Rolly. Yung dati pong nasa Jan and Marcia. Kami 6 na magkakapatid. Pero nung tumagal, dumami po kami. Kami naging 17. Actually, 18 pa nga eh. Kasi nag-adapt pa sila ni Shasha ng isa. At naalala ko po, ako po yung 8 taong gulang na bata pa lamang po ay naghiwalay na po ang aking mga magulang sa murang edad ko. I belong to a broken family. Sa age of 8, hiwalay na aking mga magulang. Kasi noong time na yun, gabi-gabi talagang halos nag-aaway ang tatay ko, nagkakasakitan. Ang mother ko nag-commit ng suicide. Nagapan lang po ng tatay ko ito. Pag naalala ko yung mga panahon na yun, bata pa akong maliit kasi ay lagi akong, mas malapit po ako sa nanay ko. Kaya nung lumayas ang nanay ko, magkahawa kami ng kamay ng nanay ko, iyak siya ng iyak, iyak din ako na iyak. Hindi ko namamalayan, paglabas ng nanay ko sa bahay namin, doon ko nadala ang nanay ko sa, kasi sa La Loma, ang bahay ni Dolphy, ang unang bahay ni Dolphy sa La Loma na which is, may squatter area po doon na marami po akong kaibigan bata ron. Mga kalarong bata. Kaya nung lumabas ang nanay ko, hindi ko namamalayan, kalalakad ko, doon ko po nadala ang nanay ko doon sa lugar na marami akong kaibigan bata. Nagulat yung mga nakatira doon. Siyempre, nag-usap-usap na sila. Nadidinig ko, sabi, di ba asawa ni Mang Dolphy yan? O anak ni Mang Dolphy. Sabi, ang laki ng bahay nila dyan. Bakit dito daw, doon daw kami napadpad? Kasi hindi ko rin namamalayan. Doon na kami nakatira ng nanay ko. Nangungupahan kami ng isang maliit na kwarto.
Kapag umaga, alam niyo, ako po'y dolphin na ang tatay ko ng mga panahon na yun. Ako po'y nagtitinda po ako ng